Alright, so hello, good evening everyone. Kumusta? Kumusta kayo? So if you can open your cam, please do so para meron akong kausap. Ayan, so kamusta po kayo, mga mens? Ayos lang daw. Nag-reply si Mentor Okay Melanie. naman, Hello, men. Mens. Ayan, kamusta ang ating pag-trade? Ah, sino ba yun? Coach Jill pala yun. Ayan, okay naman. Yan. So, yan, kapag po pwede kayo mag-open ng camera, mag-open lang kayo para at least may interaction tayo here, no? So, yan po. So, ngayon, ngayong gabi po, yung topic po natin is about Manara AI. Okay, so may ano ko dito. Meron akong slideshow. Wait lang. Let's open it. So ito yung ating slideshow, no? So ito yung pag-aaralan natin ngayon. So yung ating topic for tonight na, no? Kasi alas 6 na eh. So yung topic natin for today po is Manara AI, trade execution. So we will be using po Manara para po makapag-execute ng trades. And of course, mag-live trading tayo, no? So para sa mga bago, ganyan, na nandito nakapasok na, no? So pwede tayong mag-try. So pwede tayong mag-try po na mag-trade. Okay, so yan. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Kasi syempre po, ito yung isa sa mga pinakamagandang product po ng economy. Okay, so isa sa mga pinakamagandang product ng economy is yung artificial intelligence po natin, which is yung pattern scanner na Manara AI. Okay, so yan. Kumbaga, ito po kapag natutunan mo, a lot of traders po talaga, sobrang humahanga po dito sa Manara AI natin. Bakit, no? Kasi mamaya papakita ko sa inyo yung mga features niya and based po sa mga traders po na gumagamit na talaga nito, nakasamahan po natin sa community, very grateful sila dito kasi mas napapadali na yung buhay. So, mas napapadali na paano makita yung support and resistance, ganyan. So, and at the same time, may pattern na naipapakita, di ba? So, isusundin mo na lang kung ano yung mga sinabi nila. So, yun yung itatry natin gawin ngayon, no? So, ano nga ba yung benefits ng Manara Scanner, no? So, yung pag-aaral natin ito, no? So, through the Manara FX bot sa Telegram, ayan. So, ituturo ko rin to ngayon. You can easily receive completed patterns of all currency pairs. Okay? So, ibig sabihin po, ang tinuturo lang kasi usually po sa pag nagma-market execution po tayo or nagtuturo tayo how to do trading po is yung pag-connect lang kay Manara sa kay Eminus. Okay? Pero meron pa tayong Manara FX. Okay? So it's different po from the Manara trading areas. Okay? And yung Manara AI po natin lets you trade even without receiving signals from other signal providers. Okay? So ang kagandahan po nito, pag meron kang Manara, marunong ka magbasa, marunong ka mag-maximize, is hindi ka na ano alam mo yun yung wala pa rin sinesend na signal si Manara Trade Ideas at saka si Eminus Trade Ideas, so hindi ba ako magte-trade. Ayan, so ito buksan mo lang, pwede ka nang mag-start mag-trading. Okay, and ito po helps you make profit by simply executing trades. Okay, so mamaya po tuturuan ko kayo ng paano mag-execute ng trades using Manara AI. So, kumbaga po, kapag po once, for example, na marunong ka na pong trade, tapos gusto mo na mag-real account, yan. So, pwede ka mag-make ng profit through the Manara AI po natin. Okay? So, and yan. So, ito yung Manara FX bot natin, no? So, makaka-receive ka ng completed patterns of currency pairs through Telegram. So, ito, sige, ano ko na, stop share ko muna to. Tapos, punta na tayo on how to access po the Manara AI, no? So, dyan tayo natapos. Stop share. And I'll be sharing po my screen. Okay? So, ayan. So, nakikita na po ba? Type 1 nga po. Nakikita niyo po yung screen ko. Ay, ito. So, yan. So, here, no? Close muna to. So, ngayon, yan po. Paano natin ma-access po yung Manara AI Parang natin? ano, No? Lahat tayo may Manara AI. exam ka. Okay? Okay. So, yan. So, lahat po tayo may Manara AI, okay? So, as long as you are
kumbaga subscribing po sa economy. Okay, so lagi mong ma-access po ito. Kahit everyday pwede mo i-access except of course, kapag Saturday and Sunday. Okay, so pero actually po, yung mga Saturday and Sunday dyan, kung gusto niyo matuto sa Bitcoin or sa, tawag dito, mga crypto, pwede rin kayo mag-trade ng crypto. Okay po. So meron din yan sa Manara. So ito po, ECA, ayan, tapos Manara, tapos Eminu. So ito i-click natin, Manara. Okay, so ayan, Forex lang, tapos Manara. And then, pag-click mo niyan, punta ka dito sa Manara, Access Manara now. Tapos pagka ano mo niyan, pagbaguhan ka po na mag-access sa Manara AI, magkakaroon lang dito ng authentication, ikaw magsiset. Pero ngayon, since, ayan, meron na akong, ano ko, PIN ko, pwede nang i-open ko lang. Okay? So, I suggest, lagay mo yung number na hindi ka mahirapan na ano, na mag-login ulit sa susunod. Okay? So, dapat ano yung madali lang. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Okay? Kaya na, wait lang ano lang natin to. Kasi kanina, ayan. Delete ko muna. Nag-ano ako kanina. Nag-aaral ako kanina na. So, sige, tanggalin ko muna lahat para makita mo kung paano ginagawa dito. Ah, right. Oh, ba't ayaw mo ka? Oh, yeah. Okay. So, ito yung chart. Okay, so live po ito yung tuturo natin sa inyo. So, actually, maraming ways po para ma-open talaga si Manara. Okay, ibig sabihin, maraming ways po kung paano mo siya pwedeng tingnan. Okay, paano mo babasahin tong chart, no? So, paano mo babasahin? Gawin mo po. Pwede ka pong sa monitor or pwede po sa notification. Okay, so for example, here po sa monitor, ayan. So actually, ito na yung pinaka-easiest na way kapag nandito ka sa monitor. Pero mamaya, papakita ko rin sa inyo sa chart. Kasi mag-aral din po tayo ng basic support and resistance, sa kay RSI, tuturo ko rin po sa inyo. So, ayan. So, ito po yung mga completed patterns. Okay? So, yan, mga complete status. Okay? So, gagawin mo po dito, una po, pagpunta mo sa monitor, pwede mong click yung settings. Tapos, click mo po ito. Okay? So, ito po yung dapat na ano nyo, dapat na nakaset sa inyo. So, yan, sige po, paki-screenshot po. So, settings, tapos ito. Okay na? Na-screenshot na? 5, 4, 3, 2, 1. So, okay. So, tapos next naman po is yung security. Okay. So, ako po, nagtitrade lang kasi ako major pairs. Okay. So, major pairs, hindi ko na tinitrade yung mga minor kasi saka exotic kasi yung iba po dyan hindi yan nakikita sa MT5. Okay. So, pagkatapos niyan, so naka-open, yan, makikita mo naman naka-open kasi naka-green lahat. Okay, so ito po, naka-on siya. Ibig sabihin, mga naka-on, kumbaga makikita ko dito is mga major pairs. Tapos sa dulo lang po, nilalagay ko yung gold. Okay, so, yan. So, pwede mo pong i-click yung gold, no? So, lahat kasi ng mga pairs natin, ito pong mga major pairs, saka minor actually, mga babagal yung galaw niyan. Okay, pero kung ikaw po ay, ano, mainipin, yung gold kasi very volatile, so pwede ka mag-trade ng gold. So, yan po. Actually, pwede kang mag-open po ng mga minor pairs, ha? For example po, pwede kang mag-ano nitong AUD, SGD, ganyan. So, basta as long as makita mo siya sa, tawag dito, sa MT5, pwede mo siyang i-trade, okay? So, ako lang is parang ito lang talaga yung gusto kong i-trade, okay po? So, yan, kaya yung nakikita sa akin. And then, okay, so ito. So, sorry, ito pa pala. So, sa baba po yung pattern. So, ito pwede mo po itong screenshot. Ayan. So, ito dapat yung mga naka-open sa inyo. Kasi yung mga lahat ng hindi naka-open, ibig sabihin yan is may baba po yung win rate. Okay? So, mababa yung win rate po. So, yung iba na ano, yung iba na trader, ito kasi sa isang trader po namin nakuha yung ganito pong ano, ganitong pattern. Pero others po, ang hindi lang nila tinitrade po dyan is itong range. Ayan. So, iba naman, hindi naka-on sa kanila tong range, yung cup and handle. So, ito. At saka, yung triangle. So, yan.
So, yung iba ganun. Okay? So, pwede mo rin tong i-ano na tanggalin na kung ayaw mo. Okay? So, ganun lang siya. So, yan po yung magandang i-set up nyo sa, ano nyo, sa Manara AI nyo na setting, na pattern na lalabas. Okay? So, ganun lang. And then, here naman, so for example po, gusto mong mag-trade ng AUD-USD, ganyan. Ang first thing lang na gagawin nyo po talaga dito is kailangan lang po na ito yung ano, titingnan mo yung status, yung complete patterns lang muna. Okay, so tuturo ko rin sa inyo incomplete later. So dito muna tayo mag-focus muna sa complete kasi ito yung complete kasi mataas na yung win rate niyan. Kasi buo na talaga siya eh. Okay po. So, yan siya. So kung AUD-USD yan, complete na daw po yung pattern. So ito yung entry point niya, no? So nabuo siya nung anong oras? 15 o'clock. So at it's 3 o'clock. Tama, alas 3 po sa atin. So, pwede mo na siyang i-trade nitong kung nakita mo siya kanina. Okay, so ngayon, ang gagawin nyo po, ayan. So, ito yung target 1. Ito yung TP1, tapos ito naman yung TP2, tapos ito yung stop loss. Okay, so yan yung ano, yan yung target. Okay, so magkuha tayo ng yung hindi pa natin nahihit yung TP. Try natin. Sinong gusto ditong mag-try mag-trade nitong Manara? Meron po ba? Ito, Euro CHF. July 17. Hindi. Mag-try na tayo ng gold. Gold na lang. Yun naman ang favorite natin na sarili. Ay, nag-failed. Yan. So, ito titingnan nyo to. Kasi ibig sabihin kapag nag-failed, ibig sabihin, wag mo na iti-trade yun kasi tumama na sa stop loss. Pag naman successful nakita nyo dito, ano naman siya, tawag dito, completed, ay ano na, successful means na-hit naman yung TP. Ayan no. So, itong mga, ayan no, yung kanina, na pinakita ko sa inyo, mga TP na kasi yun, na-hit na yung TP, TP1. So, ito na siya. So ito, pwede pa naman to. Pero medyo ano na, kanina pa nag-entry. Ito yung entry point niya. Dapat kanina pa tayo nakapasok. Ito na-hit na rin yung TP. So, punta ako dito. Yan. Ito hindi pa to completed pa. Yun nga, may mga iba kasi dito na hindi pa completed pa. Kapag sa notification. Kaya mas madali sa chart eh. Tulad nito, kanina pa to nag-entry. Ito, paano nyo malalaman kung nag-entry na? Ito, nag-hit, ibig sabihin nag-hit na dun sa entry point. Ganyan. So, ganun ibig sabihin. Okay? Baka napalit ako dito. Ito naman, yan, nag-TP. Hit na parehong TP. Yan. So, ah, ito yung entry point ng kanina. Hindi pa bumaba. Hanap tayo. Wait lang. Patience is a virtue. Yan. Walang, ano, ganun pang oras. Ito, TP na din. Sige nga, try natin. So, sige, try na lang natin na mag-entry, no? So, for the purpose lang of demo. Okay, so by the way, kapag once na ginagawa mo to or ititrade mo na itong nasa Manara FX natin. So, first thing po is you have to sundin, follow itong entry point. Okay, so dapat talaga nandito pa lang siya, saka mo pala ipapasok yung TP1 mo. Siyempre, kapag na-hit na niya, na-hit na, wag mo nang ipapasok kasi nga, na-hit na. Okay, so, ang gagawin natin, for the purpose of demo lang, lalagay natin tong target 2. Okay, so kung gusto mong ipasok yung target 2 kapag na-hit na yung TP1, pwede. Pwede yon. Okay, so kaya lang, paano mo na ngayon
mabibilang kung how much yung income mo. So it will depend sa current price na pinasukan mo. Okay, so ito yung price na papasok ka. So ngayon pagpunta mo diyan, hanggang dito yung pwede mong i-TP. Ngayon, yung stop loss mo, dyan pa rin ba? Hindi na pwede mong i-adjust din yung stop loss. Kasi kapag ka binilang mo to, dito papunta sa stop loss, masyadong malaki yung loss na pwedeng mag-gain. Okay? So, ibig sabihin, kung nag-stop loss yan, malaki yung mawawala sa'yo. Tapos kapag naman nag-TP, tingnan natin compute natin. So, the current price is 92115, no? So, 92215. Teka. So, yan yung 92, yung kanina 9212, 'di ba? So, tas ngayon 9200. So, 12 pips 'yon. Okay? So, ngayon, yun yung yun ganun siya i-compute. So, ngayon kung itong 9229 minus mo sa 9222, ito pala 9221 sorry ba? 92290 minus 9212. So, yan, 16 pips. Diba? So, mas malaki yung loss kaysa sa gain. Ayan. Ito naman, pwede rin naman. Ayan. So, at least nandito pa siya. Palabasin natin yung UD card. So, yan. Sige, um, ako mag-share screen. Kasi yan, manipis yung stop loss mo. Tapos, mas makapal yung TP kapag gawas na nanalo ka. So, ima-mind mo yan kapag nagtitrade ka kasi para maiwasan nyo yung yung losses. So, buksan ko lang yung MP5. Sige, picturean nyo. Pwede nyo to picturean. Tapos, i-trade natin. Ayan na. Papakita ko sa inyo. Hmm. Stop share ako dito. Kasi mag-screen share ako sa phone. Ayan. So, gawin natin. Trade natin siya. Sorry. Ayan. So, ito pa lang. So, diba? Ano yung screenshot ko pero dapat wala sa isang phone. So, example is AUD card yun, di ba? So, yan, AUD card. Tapos, kiklik lang natin dito is trade. Okay? So, kapag yung price nasa current price pa, which is yun, okay pa naman kasi nasa entry price pa siya. So, gagawin lang natin is market execution. Okay? So, ibig sabihin, ito po siya. Yan. Ito to. Yan, kasi meron po tayong pwedeng pagpilian din ng mga buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, saka itong mga to. Okay? So kapag po complete na, ayan, so lagi niyo pong tandaan nyo, kapag complete na, market execution po yun. Okay? Tapos po, ayan, ito, lagi niyo pong tandaan dito, lagi niyo pong i-check to kung ilan po yung pips, ay ilan po yung lot size mo. Lagi tayong magre-risk management, no? So, 0.01 lang po muna tayo kapag bago tayo. Saka kung ang fund mo is nasa lang, $100 lang, okay? So, tapos po yung stop loss. So, how much yung stop loss na ilalagay natin? So, na-screen, niya ba? Na-picturean nyo yung kanina. Yung, yung stop loss natin is 0.922. Tapos yung take profit, 0.9205. So, anong gagawin natin doon? 'Di ba nakababa yung arrow and at the same time po, ang stop loss nasa taas. So, kung ang stop loss is nasa taas, tas ang TP nasa baba, ibig sabihin magsi-sell po tayo nun. Okay? So, kaya pindutin mo tong red na to, sell. Okay? So, tapos po, pag gusto mo pang ipasok yung isa pa, so actually pwede po nang ginawa mo is, 'di ba pumunta ka dito, tapos palitan mo to ng AUD card yan. Tapos pwede mo tong i-click ko yan. So ito tong nasa upper box, ito sa may blue and green na box. Tapos click mo po ulit yung sell. Ganon. So para makabili ka ng current price din, no.
So, ayun, nag-hang ang phone ko. Ayan, ako nag-phone. Ulitin natin. Mag-screen share ulit ako. Yan. So, gagawin natin para makapasok ka pa rin sa ganong presyo, sa ganong price. Kasi minsan, di ba, kapag pinasok mo na yung isang TP, yan, pag pinasok mo na kasi yung isang TP, ang mangyayari, ay, nasa na? Hindi pa rin ba naka-screen share? Ito, cellphone ko. Ayaw niya mag-connect. I don't know why. So, basta nagets nyo na yung ano, nagets nyo yung logic. Ang kailangan lang po is market execution. Tapos, click mo po yung cell. Tapos, mamaya, click mo na lang yung modify. So, di ko siya maturo kasi nga ayaw mag-screen share. So, yun. Nagets ba? Alam nyo na ano, alam nyo na paano gagawin, papasok yung ano. How to join sa Manara FX bot sa Telegram. Ayan, sige, ano po. Pakita ko sa inyo. Screen share ulit ako, tapos ito. So, yan. Ang gagawin nyo, so, yung TP2 naman, pwede mo ulit ipasok. Okay? Same lang po yung stop loss nun. Okay? So, same stop loss, tas TP2 naman po yung ilalagay mo na price. Kapag po, nakapag-sell ka ulit na itong AUD card. Okay? So, yan, cipher po yung pattern niya. Tapos, yan, ipasok mo lang yun. Okay? So, yung question naman po ni Sir Genesis po, yan. Punta ka lang dito po, coach, sa notification. Pag-click mo po dito sa notification, click mo itong blinking na to. Tapos, mareredirect ka na sa Telegram. Okay? So, pagpunta mo sa Telegram ngayon, hihingi po sa'yo ng email mo, tapos yung authenticated token. Yung authenticated token na yun, makikita mo naman dito sa account. Tapos, ito po siya. Okay? So, ganun lang siya. Tapos, ipasok mo lang. Tapos, makaka-receive ka na ng notification after 10 minutes. So, actually, may video po ako niyan. Pwede nyo pong i-ask na lang po sa kina-coach ko kung sino po yung direct nyo. So, ano po yan? Sa cellphone. Sa cellphone mo gagawin. Okay? So, ngayon, punta tayo dito sa monitor. Again. So, yan po. Pa-sell lang to. Tapos ito naman pa-buy. So, ganun lang. Ngayon, paano mo i-compute yung tips mo naman dito, no? So, example, nag-enter ka sa ganito na price, 9213 minus 9221. Ayan. So, how much po ngayon yung ano? Ilang pips yan? Sige nga, compute nyo po. Sagot kayo sa ano, kahit sa chat box, kung ano, kung alam nyo na yung sagot. So, i-compute natin 9221 minus 9213, 9213. So, yan. Sige, ilang pips yung loss mo kung itinitrade mo to at nakapasok ka sa entry na price, sa entry price niya. Sige, ilang pips? Sagot kayo. Yan. So, ano? Wala. Sige, wala pa atang nakakaalam. So, paano i-compute yung tips, no? So, i-minus mo lang po, mga coach. So, ang gagawin mo lang, i-minus mo tong 9221, minus mo po sa 9213. Okay? So, kapag nag-loss ka, 8 pips po yung magiging loss mo. Okay? So, i-minus mo lang yan, 8 pips ang malolos. Okay? So, kapag ka-loss ka ng 8 pips, tapos nag-ano ka lang ng 0.01 lang ang lot size mo, how much ngayon yung na-loss mo? Ilan yung na-loss? Times mo sa point 1 or point 10. Sige, kung 0.01 yung lot size mo, ang computation po nun sa USD, that is $0.1. Cents, ibig sabihin, 0.10 cents. Okay? So, ganun siya. So, ngayon, nag-loss ka lang ng wala pa sa $1 kung naka 0.01 ka na lot size. Okay? So, point 8. Okay? Tapos naman, kapag naman nag-TP siya, ayan. So, pag nag-TP naman siya, how much naman kita mo? Ayan no, 13 minus 5. Ilan? Same tama. Di ba? So, 8 din. So, $8, 8 pips din. Okay? So, kung naka 0.01 ka, 0.8 yung panalo mo. Pero, kapag nilagay mo rin itong TP2, ang computation nito is 9213 minus 9198. So, sige, compute natin. 9213 minus
9,198. So, 15 pips. So, kumbaga kapag nanalo tong pareho na to, tong dalawa na to, yan. So, 15 plus 8. Tama? So, 15 plus 8 is ilan? 23 pips. So, kung naka 0.01 ka, times mo sa 0.10, ayan, na dollars, meron kang $2.03. Okay? Pero kung ikaw naman po is naka 0.1 na lot, ita-times mo siya sa 1. Okay po, sa $1. So, meron kang, how much yun? Yung 23 times mo sa ano, kung naka 0.1 ka na lot. Sige, no? So, parang meron tayong interaction, ano, no? Mag-games tayo. Okay, okay ba sa inyo yun, di ba? So, para naman hindi lang ako yung sumasagot dito, di ba? So, sige, mag-games tayo. So, GCash. Okay, so, kaya dapat maintindihan nyo. Kasi important po ito mga coach. Kasi importante na kapag once na nagtitrade ka na, dapat po, ano mo, bago mo ipasok yung mga trade na nakikita mo dito sa Manara, compute mo muna kung willing ba ako ipatalo tong ano, willing ba ako ipatalo yung 0.8 na dollars. Oh, so pag itinrade ko na to, so kung okay lang, sige take mo na yung trade, o diba? So ngayon, kapag naman dalawa yung inano mo, pag dalawa yung tinrade mo, ibig sabihin ko kung nag-stop loss sila dalawa, edi dalawang 0.8 yun. Ganun siya i-compute. Okay? So, kasi dalawa yung TP na pinasok mo eh. Gets nyo po ba? Nagigets? Sige, type 1 nga po kung naintindihan. Type 1 kung naintindihan po ng mga bago. Yan, sige. Ayan. O, si Ma'am Elsa lang ata yung nakagets. Yung iba, kamusta? Hindi pa masyadong nagets. So, sige. Ang gagawin nyo po, i-compute nyo. Okay? So, sa entry price, 9213 minus 9221, yun yung loss. Kapag nanalo naman, 9213 minus 9205, at saka 9213 minus 919. Ganun siya, i-compute. Okay, so dalawa, yun naman yung panalo kapag nag-TP2 ka. Okay, kapag na-hit yung TP. So, ganun siya, i-compute. Ngayon, paano naman kapag naka-lot size ka na 1? O, sige, kung lot size mo ay 1, how much ang income mo? Sige, sa first na makakasagot, yan. So, sa first na makakasagot, mag-Gcash tayo dyan, 200 pesos. O, sige, 9213. Tapos ito yung TP mo. How much yung gain mo? Kung ikaw ay naka-lot size na 0.01. Sige, kung 0.01 ang lot size mo, how much yung magiging income mo? Magkano yung gain? 80 po. Magkano? Kung 80. 0.01 ah, kung 0.01 ang lot mo, kung 0.01 ang lot mo, meron kang 8 8. pips, tama? 8 tips. Times mo sa point. Ayan. Ayan. So, ano po ulit yung sagot niyo po? Sa 0.01 na lot, ang lot size mo is 0.01. Pag 0.01, meron kang 0.10. O, ibig sabihin, um, cents. 0.10 cents, dollars. Ayan. So, yung income mo ay 0.8. Ayan, so 0.8. Okay, so, sige. Paano naman kapag example, ang lot size mo, pwede ba akong magsulat dito? Kasi pwede magsulat dito na. So, sige, yung lot size mo, example, ay 0.1. How much yung income mo sa 8 pips? 0.1 yung lot size mo. So, ang 0.1, meron siyang $1 na loss or gain. So, $1. So, yung 8 pips, i-times mo sa $1. Okay? So, how much yun? Sige, try nyo. Try kayo. Try kayo. Ayaw nyo pa may pa-Gcash. Ngayon lang ako nagbibigay ng Gcash dito sa sa ano natin, no? Si Ma'am Ruth, no? Nag-reply siya ng 8. Ayan. So, 8. Ano tong 8, ma'am? 8. Anong 8 yan? $8. Okay, $8 so po. $8. Ayan, $8. Ayan. So, sige, panalo si Ma'am Ruth. Diba? So, isulat nyo lang. Mamaya, i-ano natin. Mamaya sa GC. I-send yung Gcash nyo sa GC. Okay? So, ayan. So, ngayon, paano naman?
O, ito, ang dali lang ito. Paano naman, if example, nag-entry ka sa price na to, tapos nag-TP2 ka din as well. O, tapos na muna tayo sa TP1 na-compute na natin yan. Nanalo rin yung TP2 mo. Paano naman kung ang lot size mo ay 1? Ayan. So, sa bawat one lot size, meron kang income na or loss na 10 USD. Okay? So, how much naman yung magiging income mo? Kung nag-lot size ka ng 1, tapos nag-hit ka ng TP2. Sige, how much? O, sige, 200 Gcash. Bilis. Sagot kayo. 9. Ano to? 9-1. 9-1. Lot size mo 1 ah. Sige, sagot lang. Sige, sagot lang muna kayo. Sino pa iba? Isa lang nakahula? Nakahula talaga, no? O, isa lang yung nakagets. Sige. Ayan. Sino sumasagot dito? Si Ma'am Ruth lang sa si Ma'am Elsa. How about the others? Si Sir Wilfredo, 150 USD. Si Ma'am Elsa, 230. Si Ma'am Ruth, 150. So, sige, sinong panalo dyan? Sinong may tamang sagot? Ayun. So, tingnan ko nga sinong nakasagot na una. Ang question ko ulitin ko yung question ko. Last chance sa mga ano. So, entry mo, hindi na natin pinag-uusapan yung TP1 pinag-uusapan natin TP2 na, okay? So, entry mo, ito yung price na to. Tapos, ang TP mo is ito yung target 2. Okay? Tapos ngayon, ang ginamit mo na lot size ay 1. Ang 1 na lot size ay may 10 USD. Alright? So, how much yung income mo kapag tinake mo yung trade na to at nag-TP siya at lot size 1? So, okay, si Ma'am Zai, 150. Ayan, so, ayan, sige nga. Sino pa? Yung iba, sali kayo. I mean, di kayo sumali para sa prize. Sumali kayo kasi ibig sabihin na gets nyo. Okay? Ayan, sige. Sino nanalo dito? Ayan. Ito si Ma'am Ruth. Ayan. So, si Ma'am Ruth, actually, siya pa rin yung panalo. Ay, kasi siya yung unang nag-reply. Pero, tama rin po yung sagot ni Sir Wilfredo, saka po ni Coach Zai and Sir Wilbert. Ayan. So, bakit 150 USD? Bakit 150 USD yung income? Sige nga, si Coach Ruth, mag ano ka nga po, on mic ka po, para explain nyo nga po sa kanila, bakit po naging 150 USD yung sagot mo? Ano ka ba? Makapagsalita ka po ba? Ayan, sige po. Ayan. Sige, Ma'am Ruth, pwede ka nang sumagot po. Hello? Naka-unmute ka na. Okay, sige po, pwede ka na po magsalita, Ma'am Ruth. Ayan, sige. Ma'am Ruth, hello po. Hello, Coach. Sige po, naka-unmute ka na po. Salita ka po. Hello? Hello? Ma'am Ruth, okay na? Sige, kasi hindi na siya nagsalita. I-mute na kita ha. Pero kapag sige lang, magsalita ka lang, mag-unmute ka lang. So, di po ako naririnig. Ayan, oo nga, hindi ka nga po namin naririnig. Ayan, sige nga, try mo ulit, isa pa. Mag-unmute ka po ulit. May naririnig kami background din. Pero hindi namin naririnig yung
pagsasalita niyo po. Opo, hindi ka pa rin naririnig. Okay. Kasi wala akong naririnig eh. Tapos nag-unmute ka na. So, hindi, I think may problem yung mic ng phone. Sige, chat na lang daw. Ah, sige, chat mo po dito. Bakit 150 yung sinagot mo? Ayan. Ayan. O sige, habang naghintay tayo kay Ma'am Ruth sa sagot. Ayan. Ano, siguro nagka-type na siya. Paano naman? Ayan o. Ano na? Last question. Okay, so last question. Ayan. So, hindi na muna si Ma'am Ruth ha. Iba naman yung manalo dapat para naman give chance to others. Okay? So, paano naman kung nag-entry ka ng ganitong price? Nag-entry ka sa presyo na to. Ayan. Ayan, nag-reply na pala siya. Ayan o. 9198 minus mo daw sa 9213 equals 15. O, tama. Ayan. Times mo sa 10. O, tama. Kasi 1 yung lot size. Tapos saka tama yung sinabi dito ni Sir Wilfredo na pag 1 ang lot size, 1 pip is 10 USD. Ayan. So, tama yun. Okay? So, ganun lang siya i-compute. Ito naman yung last ko na question, no? So, paano naman kung ang entry mo is ganito? Tapos, ang stop loss mo is ito, di ba? Pero, ang lot size mo is 0.1. So, 0.1 ang lot size mo. 0.1 ang lot size. How much naman yung magiging loss mo kapag tinake mo yung trade na to? Ayan. So, sige lang po, Sir Roger. Ayan. Sige, go. GCash 200. Sa makakasagot. Ayan. So, sige, 5. O, 0.1 ang lot size mo. 80. Yan. 0.1 lot size. Ayan. So, sige. Sino pa? Sige, sagot pa kayo. Ayan. Sabi po dito ni Zai, 80. Wilfredo, 8. Elsa, 8. Ayan. So, sino pa? Sige, sagot. Sino pa iba? 0.1 ang lot size mo. Tapos, ito yung entry. Ito yung SL. Ayan. So, wala nang sasagot. Okay na. So, congratulations kay Sir Wilfredo. Ayan. So, kasi siya yung unang nakasagot. Yeah, 8 USD siya. Okay? So, kasi, minus mo lang to. 21 minus 13, 8. I-times mo, ang lot size ng 0.1 ay may 1 USD siya. So, kaya 8 USD yung loss niya. Okay? So, kaya kayo, every time na magtitake kayo ng trade, yan, alam nyo na. 'Di ba kasi there are people here na nagtataas ng lot size. So, okay lang magtaas ng lot size as long as you are ready rin, syempre, sa, kumbaga yung, ano niya, consequence niya rin. So, kasi dapat po talaga, kapag mag-take ka ng trade, tingnan mo yung kapal ng stop loss, kapal ng TP mo. So, ganun lang siya i-compute. Okay, so gagawin natin, next naman, ayan. So, sige si Sir Wilfredo, saka si Ma'am Ruth, ayan, ano lang, mag-chat lang sa GC mamaya ng GCash. Okay, so congratulations. Okay, so next naman, ayan. So, punta naman tayo sa punta naman tayo dito sa, nagets mo ba? Nagets ba kung paano mag-entry ng trade na? Okay na? Nagets na po ba? Sige, type number 5 nga po, or type yes. Kung nagets na paano mag-entry ng trade. Sige, type yes sa GC, sa chat box. Yes po, sabi ni Sir Wilfredo. How about the others? How about the others po? Sabi ni Sir Rod, yes po. Ayan. So, sino pa? How about the others po? Na ano po ba? Na nagets po ba? Ayan, oh, sige po. So, thank you so much po sa pagsagot. No? So, nagets nyo na pa paano mag-trade ng mga complete pattern. Okay? So, gusto nyo mag-trade naman tayo ng incomplete. So, dito naman tayo sa incomplete pattern, no? Ayan, may hawak daw siya na baby si Ma'am Lizette. Okay lang po. So, sige po. Hanap naman tayo dito ng incomplete. So, kapag sinabi na incomplete naman, ang pattern na yon is order. Okay, so mga pending orders po yun. So,
Pag mga failed, tingnan nyo yan. Huwag nyo na ititrade yan. Saka July 3, titignan nyo rin yung date ko. Diba? Ay, ito, incomplete. Ayan. So, anong ano ba ngayon? Anong date? Ayan. Tapos, nabuo siya na 11. Kanina pa. Ay, hindi pa siya nabubuo. Sorry. So, hanap tayo ng pwedeng trade. Favorite kasi i-trade yung gold eh. Nahanap ko lang saglit lang. Ayan o. Ito naman guys, mga successful naman. So, ibig sabihin ng mga successful, nag-hit yan. Both TP nag-hit. Ibig sabihin kapag mga successful patterns. Ayan o, makikita nyo. Tingnan nyo here. Sample na lang nito ah. This is Euro GBP. So, ito yung entry price niya. Oh. Pag entry niya, pak, tinamaan dito, TP1, hit. Ayan o, target 1. Kahit week, kahit week lang yung nag-hit doon sa TP. TP hit na agad yun. Tapos dito pa lang nag-hit na. TP2 hit. So hit na talaga. Ayan, malinaw na malinaw, di ba? So kaya yan na yung mga successful. Ayun, ang daming successful oh. So tinan mo to, AUD USD. So yan, minsan hindi nyo to nakikita, minsan yung stop loss. Then, laruin nyo lang, ayan, oh. I-drag nyo ng pataas, baba itong mga to. Ito naman, ayan. So ito naman ay nag-hit na rin ng TP kasi ito yung entry price niya. Tapos nung nagpag-buy niya, ayan, napag-buy niya, umangat siya dito, umangat din dito, 'di ba? So ganun kaganda guys yung ano natin, no, Manara scanner natin. So kaya maganda, maximize nyo to. If you are not receiving signals from the Telegram, you can use this. Okay? So kasi anytime po, pwede kang mag-trade using the Manara, no? So here naman yan, nag-entry siya, yan. 'Di ba? Sell nga, yan. So pagbaba, ayan, nag-hit pa dito, 'di ba? So, yan na siya. Dalawang beses niya, ayan, smash. Diba? So, yun. Ganun nangyari dyan. Okay? So, sige, punta tayo sa incomplete. Ayan, no? So, dami din. Let's try to trade yung mga incomplete pattern. Tingnan mo yung data. Ayan, no? July. Ito, tingnan natin to. Euro GBP. Yan. So, bakit siya incomplete? First and foremost, bakit siya incomplete? Diba? Kasi hindi pa buo yung pattern. Okay? So, ano pa yan? Mamaya pa yan magaganyan. Kasi nga matagal gumalaw nga ang mga currency pairs. Okay? So, kaya medyo matagal siya mabuo. So, gagawin mo, ngayon, kapag incomplete, ito is for the purpose lang na tinuro ko sa inyo incomplete patterns ha. Pero I would really suggest na ang ititrade nyo lang yung mga complete patterns lang. Pero kung gusto nyo to i-complete, i-complete, i-trade, walang problem. Okay? So, paano mo matitrade to? No? So, pupunta ka ngayon sa MT5 mo. Tapos, imbis na market execution, hindi siya ngayon market execution. Ano siya? Titingnan mo, di ba buy yan? Ayan, buy. So, ano naman yan? Buy stop o buy limit? So, sobrang dali sana kung merong pwedeng ano dito. Si Coach Jill, may pasok ka pa ba sa work mo? Baka pwedeng ikaw yung sample na lang muna. Ay, meron palang question dito. Sige, wait lang ah. Sabi dito, ma'am, may pagkakaiba po ba pag nag-entry ka sa 1 minute time frame at sa 1 hour time frame? Paano ang pagkakaiba? Wala naman po. Okay lang na mag-entry ka sa ganong ano. As long as buo kasi yung ano, buo yung pattern, ano, tawag dito, pwede mo nang i-entry yun. Kaya lang, ang pinagkaiba niya lang is matagal mahihit kasi nga mabagal yung galaw kapag gaganon. Saka 1 minute time frame, sobrang ano yan, huwag kang mag-entry ng 1 minute time frame. Ang pinaka-okay mag-entry, 15 minutes and above. Okay? So, yun po. Ang 1 minute kasi hindi mo pa yan masyadong, kung titingin ka sa ano, kung titingin ka sa chart ng, hindi ka tumitingin sa Manara, ano yan, sobrang false yung nakikita mo, parang ganun siya. So, hindi ano, kaya pwede ka sa 5 minutes kung scalper ka, or 15 minutes. Ganun po siya. Okay, so, okay na po, Sir, Sir Wilfredo ata yun. Ayan. So, Coach Jill, may work ata siya. Sino kaya pwede? Si Miss Jason. Minsan lang ka, hello? Are you there?
So, just to share lang po yung, para kapakita lang natin yung, ano tawag doon? Yung sell stop, sell limit, buy limit, and buy stop. Si Mentor Jul pa. Hello guys, you need to help me kasi hindi ako makapag-share screen. So, members nyo yung nandito. Kaya sana, Ay, participate Miss kayo. Rachel, pwede po ako. Ayan, sige po. Ayun naman pala. Pwede naman pala. Ito na lang. Sige po, Ma'am Kasi Elsa. maingay po yung mga bata kanina pero ngayon si Mama po yung nag-a-attend sa kanila. So okay na po akong mag-join. Sige, sige po. Mas better. No? So, sige, mag-stop share ako. Ano mo po muna to. Picturean mo kasi hindi mo na to makikita. Ayan. So, kasi ikaw na yung mag-share screen eh. So, sige, picturean natin. Para tingnan ko rin kung tama yung nilalagay. Okay na po, Ma'am Elsa. Okay po. Okay, stop share ako. Sige po, Euro GBP yun. Sige, share screen ka po. Euro GBP. Yan. So, di ba, nasa taas yung TP. So, that is buy. Okay, so, Ano po siya? pero, Euro GBP? apo, Euro GBP. So, kung wala dyan, hahanapin mo po. Yan, mag-add ka. Yan, tama yung ginawa niyo po. No? Mag-add ka ng symbol, tas Euro GBP. Asan? Sa baba lang yun. Tapos, click mo trade or new order kapag po Android. So, ngayon, hindi siya market execution. Okay? So, paano mo malalaman kung ano yung pipindutin mo dyan? So, sige, pwede stop share ka po muna ulit. Ako lang Okay po po. muna mag-share muna. Para po makita nyo kung ano bang order yung gagawin dito. Sige po, yan. Here, ang ating, yan siya. So, ito po siya. Okay? So, when we say buy stop, yan. So, when we say buy stop daw, no, a pending long order is placed above. Yan. So, yung price daw, naka-above siya sa market price. You follow the breakout. Tapos, kapag buy limit naman, a pending long order is placed below the market price. We enter when the price rebounds from the bottom. Okay? So, sa case na ngayon, yung iti-trade natin, 'di ba incomplete siya tapos buy siya. Ngayon pipili ka lang diyan kung ano 'yan, buy limit ba siya or buy stop. So, bigyan ko na kayo ng pinakamadaling way para malaman kung ano yung buy stop or buy limit ba yung i-enter mo na trade. Ito yung price. Guys, ito yung price. Ito yung presyo niya. Tapos yung current price. Okay? So ito daw yung entry point mo. Ibig sabihin, okay? Ito yung entry point. Sa Manara, yun din yung entry na tinatawag. Tapos yung current price is nandito. So pag nandito yung current price sa ilalim nito, ibig sabihin magba-buy stop ka daw. Pero kapag daw ang entry price, nasa taas yung price current, yung current price niya is buy limit siya. Okay? So, buy limit siya. So, ngayon, sige, stop share tayo ulit. So, ipakita ko sa inyo ulit yung screen. So, sabihin nyo kung ano yung gagawin dito. Ayan, so, diba? So, sumakit yung ulo, no? So, ayan. Ano yung gagawin dito? Since incomplete siya, buy stop ba to o buy limit? Nasa taas yung current price. Ito yung entry price. So, anong gagawin po dito? Anong order ang gagawin? Buy stop or buy limit? Sige, magsagot yung yung nandito sa GC. Ayan, so si Sir Wilfredo. Okay? So sige, si Ma'am Hazel nagsagot na. So ano yung sagot ng iba? Ayan. Sige nga. Ayan. So galing, ah, di ba? Ang galing nyo, di ba? Yun na yun. Pinicturean nyo ba? So, dapat pinicturean nyo, tapos yun yung gagawin nyo, no? So, kapag incomplete pattern, tapos nasa taas yung price, tas buy nga siya, di ba? Kasi andito yung mga TP. Tama po yung mga sagot nyo, no? This is buy limit.
So, sige po, pwede ka na pong mag-share screen po, Ma'am Elsa, para buy limit yung gagawin mo. This time, kapag buy limit, ilalagay mo ngayon yung entry price. Ito yung entry price natin. So, kasi, ito yung ibig sabihin niyan, kung bakit mo siya ilalagay, kasi yan yung price kung kailan magsisimula yung trade mo. Parang inuutusan mo yung MT5 mo na, oh, ito yung presyo ko. Kapag nilagay mo, kapag nag-touch na yung candle dyan sa entry price na yan, that's the time na mag-trade na ngayon yung MT5 mo. Ganun siya. So, ang buy limit ganyan siya. Para siyang nagbabounce. Oh, di ba nag-entry dito? Ang anticipation nitong nitong Manara natin is bababa yung presyo niyan dito tapos magba-bounce back yan. Kaya nga nandito yung TP. Yun yung ibig sabihin ng buy limit. Okay? So, sinong gumagawa ng mga yan? Actually, mga day trader. Kasi day or swing, 'di ba? So, kasi 'di ba kapag scalp mga 15 minutes, 30 minutes, scalpers yung mga yon. Pero kapag yung mga nagtitrade ng ganito matatagal, yan, ano yan, mga day trader sa swing trader na umaawat ng ilang days yung trade na yon. Kasi sabi ko nga sa inyo, mabagal galaw niyan, di ba? So, sige po, pwede niyo pong stop share ko na ha. Tapos, pwede na si Ma'am Elsa mag-share. Sige po, go. Go, go, Bells. Yan, sige po, Ma'am Elsa. Nandiyan ka pa ba? Sige po. Ayun. Naka-mute ka. Unmute ka nga po. Para, Okay po. So, by limit, pipindot mo yung, ayan, tama. By limit siya. Yan. Tapos, yan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na may price sa taas. Sige, pindutin mo po yung price. Yung lot size mo, tama na yun, na 0.01 lang muna. Okay? So, mamaya tuturo ko sa inyo risk management na. So, ito muna yung price mo. yung Ano yung price? 84076. Teka. Tama. Sige, sige po. Tama yun. Tama. Yun yung price. Yung entry. Yun yung price niya. Tapos yung SL mo. Ano yung SL mo? Sige po. 84038. Tama. Tapos ano yung TP mo? TP1. TP means Uh, target. Yun yung target natin. point, Point two. 84127 po ba yun? 1227. Sige. 1227. Yan. Ayan. Anong gagawin mo na dyan? Gagawin mo na dyan ay pwede mo na Place. i-place po yan. Pwede mo na i-place. Sige po. Yan. Tapos done. Yan. So, nakalagay siya na placed. Kapag naka-place, ibig sabihin yun nga, order siya. Hindi pa siya magti-trade unless magpumunta na sa price na yon yung candle. Okay? So, sige po, i-trade mo nga rin po yung target 2, yung TP2. Sige po. Ayan. Sige nga, yung iba yung magtingin kung tama. Para ano po ba, nakakasunod? Pareho po yung SL niya, Miss Rochelle. Yes, tama po. Tama po. Isa lang yung SL. Sige po. Pareho yung SL. Tama po, 841511. Yes, tama. Yan, ang galing nga, di ba? So, yun, congratulations. Diba? Congratulations, marunong na po kayong maglagay ng SL at saka ng TP. No? So, yan siya. So, dalawa yung pinasok na trade. Tapos, yan, pwede na po yan. Mag-wait na lang kayo kumbaga, pag na yan, makikita mo naman kapag gumagalaw na kapag tiningnan mo, binuksan mo ulit yung itong MT5 mo. Tapos, alam niyo po ba kung saan, tawag dito, nakikita yung chart?
Alam nyo Hindi na? po. So, punta ka sa chart ko. Yan. Tapos, papalitan mo ngayon yan kasi nakalagay dyan XAU USD. So, palitan nyo po siya nung team rate natin na Euro GBP. So, sige, click mo yun. Yan. Tapos, nasa dulo yan. Tapos, I suggest po, M15, yung ilagay mo po na time Um, frame. Sige, click mo po yung M5 sa taas. Yan, M15. Yan. Yan siya. So, nakita mo, ayan yung TP mo. Oh. Di ba? Nakita mo yung TP saka yung buy limit, andyan siya. So, gagawin nyo lang po dyan is i-drag down mo lahat ng number sa gilid para lumabas din pati yung SL. So that nakikita mo po yung status ng trade mo. Sige po, ganun. Yan, ayan siya. So, ayan na siya. Yan yung dalawa mo na trade, na tinrade. Okay? So, parehong buy limit, tapos yan yung SL, tapos ito yung TP. okay. Dalawa. Okay po. Okay? So, okay na po. Okay po. Nag-guess nyo na po kung paano. Mag-try tayo ng isa pa, okay? Gusto nyo po? Gusto nyo isa pa? Or okay na, nag-gets nyo na? Patingin nga po ako ng history niya, Ma'am Elsa. Paklik nga po ng history. Ano? Yung history. Ito, sa gilid. Yan. Tapos paklik nga po nitong calendar sa taas. Yan yung calendar po. Upper right. Okay na po. Yan po. Hello? Ayan. Yan po. Ma'am Elsa, paklik po ako ng ano, yan. Tapos lagay mo po dyan na ano, last 3 months. Tingnan niyo ako, Last last 3 three months. months. Last 3 months, opo. Ah, so hindi ka pa nakapag-trading. First time Is po. this real? Naka-demo account po ako ngayon. Ah, okay. So, demo account po ito. Mm-mm. Okay, sige po. So, okay na po yan. At least, ano po, marunong ka nang mag-trade, di ba? So, Mm-mm. gagawin mo dyan, always mo pong i-check kung ano yung execute mo, market execution, kung complete. Okay Okay? po. So, nag-get nyo na po ba kung paano po, Ma'am Elsa? Um, okay naman po. Okay. Pag So, may gusto mo question. ba mag-try tayo ng complete patterns o incomplete Yes muna po. ulit? Yes po, kung Sige pwede po. po. Sige po, ano po, paki-stop share po. Tapos hanap tayo Okay, ng thank iba you. pa. Ako naman ulit mag-screen share. Bali yung trading account na yun is ano, demo. Tama. Demo po. Demo account. Sige. So, yan. So, ito incomplete pattern pa. So, anong gusto mong matry? Complete or incomplete pattern? Sa complete po tayo, Miss Rochelle. Para ano, para makita mo agad yung income mo. Di ba? Kasi mas ano yun. Teka lang ah. Iano natin ah. Ay, sorry. Napindot ko. Yan. Ano ko nga, refresh. Tingnan ko lang kung ano, baka may bago. Sa monitor kasi ako nag-check eh. Mamaya check natin yung sa notification. Kasi, pag kasi tinuro ko sa inyo yung sa notification, kasi hindi alam ng iba kung magbabay ba o si sell. Kasi dito kompleto ito, nakalagay dito yung arrow. Kaya para magets nyo, magawa nyo agad. So, yan. Wait lang ah. Hanap lang ako nung ano. Sana meron pa dito yung hindi pa nagtitipin. So, yan. Ito. Sige, try natin tong AUD card. Try natin. Teka lang. Oh, ito na nga lang. Try natin. Saglit lang. Saglit lang. Maghanap lang muna ako ng iba. Ah, ito. Pwede to. Ano to? GBP-JPY. Sige, pwede to. Kaya lang medyo malaki na yung stop loss na ito. Hmm. Medyo malayo na kasi. 1.157. Ito naman, nag-DP na rin. Patience is a virtue. Ito, nag-TP na. Grabe, oh. Grabe yung mga ano pattern.
Ito triangle. Ito nga USD ka. Ito naman na fail na to. Ito. Ba't meron pa rin ito mga tinanggal ko? Kailan to? 16, 450, 4 o'clock pa siya. So, not good to trade. So, sana yung kanina ko nakita. Tipin na kasi ito eh. Triple top. Ito naman yung hindi natin tinitrade. Kasi triple top, diba? Sabi ko, medyo mahina. Sige, pero try natin. Sige, try natin na yun. Kasi kung mag-stop loss man, manipis lang. Ay, dyan pala entry price eh. Sige nga po. Picturean mo to. USD CHF siya. Tapos, ito yung target 1. Tapos, i-stop loss mo. Picturean mo, Ma'am Elsa. Okay na? Okay na? Para mag-stop siya. Okay na, Ma'am Elsa. Hello po. Are you still here? Okay na po. Yan. Sige. So, ito, ano to ha? Sell to ha? Kasi nasa baba yung TP. Ito yung stop loss sa taas. Lagi nyo tatandaan kapag magte-take profit ka, always mo, pwede kang gumawa ng pera kapag umaangat ang market. Ibig sabihin, pag umaangat, magbabay ka. Pag pababa, magsisell ka naman. Okay? So, ibig sabihin yung TP yun nasa baba. So, pag nandun yung TP mo, sell yun. So, sige game po. Pwede ka na mag-screenshot. Screen share ka na po, Ma'am Elsa. Hindi pa na-share yung screen. Yung mga questions nyo, lagay nyo lang po sa chat box. Kung may mga questions po kayo. Yan. So, ano yun? Ano yung, ano nga yun? USD CHF. USDCHF pa tayo. Oo. Sige po. Ito, meron na. Yan. Tapos new order lang kapag ka-Android. Go. Tapos yan, tama market Market execution. execution po siya, no? Kasi complete pattern na siya. Yan. So, ano yung price? Ano yung ano mo? TPNSL mo? Tama ba? Tama ba yung nagawa? Okay na po siya. Yung screenshot, ang laki ng mata ko dun. So, yan. Sige. 88491 tapos 8830. Ayan. Sige po. Anong gagawin mo dyan? Sell or buy? Ayun lang, hindi ko po nakita kung sell or buy siya. Yeah. Sige, balikan mo po yung chart. um, Ayan. Anong gagawin sa chart? Ayan siya. Ay, anong gagawin sa order? Ang target or ang TP nasa ilalim. ang So, target. kung nasa ilalim, anong gagawin mo? Mag-sell ka. Magsisell. Okay? So, kaya sell yan. Opo, sell siya. Kasi nga, nasa ilalim nga kasi yung TP. So, di ba kapag bumababa ang market, pwede kang mag-sell para mag-make ka ng profit. Tapos kapag umaangat naman, pwede kang mag-buy para mag-profit ka rin. So, kaya Sell po kaya siya. yun, yeah, sell siya. So, yun yung kagandahan sa Sige po, click mo na. So, yan, done. Yan. So, congratulations. Meron ka ng trade. Ayan. So, kung bakit negative siya kagad kasi may spread yung broker. Of course, kita muna Mhm. ng broker. Okay. So, bago tayo. Okay. So, ngayon, sige, check mo po yung trade niyan. Ay, yung chart niyan.
So, yun yung sasabi ko kanina, you can make profit when the market is going up, magbabuy ka, when the market is going down, magsisell ka naman, no? So, yan. Sige, check nyo po yung ano, check natin yung, yan, yung ano niya, chart niya, no? So, sige po, i-drag down mo para lumabas ulit yung TP and SL po natin. I-drag down, pababa po yung mga numbers. Yan, ayan na siya. So, ayan yung SL and then yung TP mo. So, Okay. yan yung TP mo sa ilalim. So, kapag po yan, ano, bumababa, so, ibig sabihin, nagme-make ka na ng profit doon sa trade Mm-hmm. naman. Pero pag tumataas, then of course, ano na, naglo-loss ka doon sa trade, makikita mo yun. Anyway, ano naman yan, pagka naman example na nagpapasok ka ng trade before your work or before ka gumawa ng kahit na ano, so you can input your trades, kahit hindi mo bantayan, okay lang yan kasi meron na nga SL sa TP. Kasi yung misconception ng iba is, pag nagtitrade, kailangan bantayan. Tama naman, kailangan mong bantayan kung wala kang SL saka kung wala kang SL. Kasi some other traders po is hindi sila naglalagay ng SL. Okay, Mm-hmm. so, and kapag hindi ka naglagay ng SL, dalawa lang yan. Possible na ma-hit yung TP or maubos yung fund mo. Di ba? Kasi kapag yan ay nag to the moon, di ba? Yung sobrang taas or sobrang baba, eh, tulad yan, sa case na yan, kung sobrang tumaas yung market, tapos wala kang SL, so, ubos yung fund mo pagtingin mo. Ganun yung nangyayari. Kaya, always po pong lalagyan ng SL yung mga trades po natin. Okay? So, Okay po. sige po, pwede ka na, soon naman eh, kapag marunong ka na, pwede naman talagang hindi maglagay ng SL kung binabantayan mo yung trade. Okay, so kasi kapag ka once na nagpa-profit na, you can stop your trade na. So, i-close mo yung pagte-trade mo. Kasi kung happy ka na dun sa profit na nakuha mo. Okay? So, ganun lang siya. Okay? So, ano pa po? Meron ka pang ano? Meron pa ba kayong gustong matutunan? Yung sell stop saka sell limit, gusto nyo yun naman yung next. So, mag-share screen ako ulit. So, here naman, ayan. So, here naman po yung sell stop. Ayan. So, ito yung sell stop, no? So, sabi dito, pending short order. Parang katulad lang din yun ng buy stop kanina, no? So, pending short order, basta lagi nyo tatandaan, yan yung mga common jargon sa ano sa trading, no? So, yung buy ata dito yung mga short. So, when we say short order or short order ganyan or short sell yon. Okay? So, sell yon. So, kapag order, sell stop or sell limit lang yon. Kapag naman long, ibig sabihin magbabay. So, kung long order, di stop or buy limit. Okay? So, pending or short order daw is placed below the market price naman where after the pullback. Okay? So, tas dito naman, a pending short order, sell limit, a pending short order is placed above the market price. We enter when the price rebounds from the top. Okay? So, ganito lang yan. Ibig sabihin, yung current price niya, nandito daw. Tapos ito yung entry price mo. O sa Manara natin, para mas madali nyo na mag-guess, ito yung entry price, tapos yung presyo niya na current, nandito sa taas. Tapos kapag naman sell limit daw, ito daw yung presyo ng current price, tapos, I mean current price, ito yung pag-entryhan mo ng trade, tapos ito pa daw yung ano, nandito pa daw sa baba yung presyo. Yun naman yung sell limit, no? So, sige, let's try po magtingin ng sell stop or buy stop here po sa ating Manara AI. So, punta tayo sa monitor. Tapos, yung mga incomplete pattern. So, hanapin natin siya. So, here. So, example, ito. Yan. So, pababa naman, no? So, mag-sell naman po. Yan. So, ito. Ay, sorry. Yan. Nakapag-drawing tayo. Yan. So, ito yung entry price. Ito yung entry price. Tapos, ito ngayon yung current price. So, what's this? Sell stop or sell limit? Sige, yung sasagot, mag-reply sa chat box. So, ano siya, natututo na po ba tayo? Sige nga po. Ito yung current niya na presyo. Tapos dito pa lang daw ikaw mag-e-entry. Dito mo pa lang daw i-entry yung price niyan. So, ibig sabihin, ang ano niyan, ang parang um, anticipation po ng AI natin is mabubuno siya sa ganitong price. Pwede so aakyat yan papunta dyan. Tapos pag aakyat niyan, bababa yan dito. Kaya nandito yung target niya. Kaya nandyan yung TP. Okay? So ano to? Sell stop o sell limit? Sige po.
Ayan, sige. Ba't walang sumasagot? So, yan po, ano to, sige, ano nyo, balikan natin yung ano, ito yung current price, ito, yan, yung gumagalaw na red, yan, 203.080. Tapos, ito daw yung entry, sino may sumagot dito? Sell stop, sabi ni Sir Rod. Ayan, so, sige po, Sir Rod. Sino pa? Yung iba, anong sagot? Anong sagot ng iba? Stop share ko, ibalik natin dun sa dun sa kanina. So, kita yung price dito, tapos nandito pa lang yung sell limit, sell limit, sell stop, yung sell, niya, ang tawag doon yung price niya. So, yung bit pattern yung tinrade mo, diba? So, diba? So, anong sagot? Ayan, sorry. Ayan, nawala nga ako. Hello, ayan. Nagtampo na ako kasi walang sumasagot na iba. Sinong ito, i-share screen ko ulit. Nagko-connect na ako sa ano ko. Nagko-connect pa ako sa cellphone. Ay, ba't? Sorry. Stop share pa. Hindi yan. Saan na yun? Teka. Okay. Ito. Ayan. So, ano yung sagot? Ito ulit. Pakita ko sa inyo to. So, ano sagot dyan? Di ba yung price nandito? Tapos nandito yung, yung entryhan daw natin. Anong sagot? Sell stop o sell limit? Ba't walang sumagot? Isa lang magot si Sod lang. Naghihintay kayo ng Gcash. Sige, ayan. O dapat nagigits nyo na to mga mens, mga coach, di ba? So, sige, sabihin ko yung sagot sell limit siya. Okay? So, sell limit po siya. Ayan. So, yes po, Sir Rod. So, sell limit siya. Kasi nga, di ba yung price na current nandito siya? Tapos, nandito pa lang ito yung pupuntahan natin. Diba? So, kaya po, nasa ilalim yung presyo. Tingnan mo, basta nasa ilalim yung presyo ng entry price, sell limit siya. Kapag naman buy stop, nasa ibabaw yung price. Yan. So, nasa ibabaw yung price niya. So, kapag nasa ibabaw yung presyo, tapos ito pala entry mo, sell stop yun. Pero kapag nasa ilalim yung price ng entryhan mo, sell limit siya. Okay? So, sige, another example. Ayan. So, another example here. Ay, nakikita niyo ba yung screen, yung share, yung ko, yung Manara? Tama ba? So, another. So, ito. So, another sample is here. So, ayan po. Euro CHF. So, incomplete ulit ito. Ayan. So, sige, anong sagot dito? Ito yung price. Ito yung entry. Tapos, of course, sell siya kasi nga, nasa baba yung TP. So, ito siya, oh. Oh. Anong price nito? Ay, anong price? Anong gagawin natin dito? Sell stop o sell limit? Ito yung price. So, kapag ikaw nag-entry dyan, ito yung price na ilalagay mo. Tapos, siya, yung kanina sell limit, di ba? So, ano naman to ngayon?
Ako na lang din sasagot ulit. Di ba? So, sell limit pa din siya. Okay, so actually sobrang dalang lang talaga ng sell stop saka sell limit dito. Ng sell stop saka buy stop. Almost lahat talaga buy limit saka sell limit. So lagi nyo lang tatandaan na ang entry price nandyan, tas ito, sell limit yan. Ibig sabihin nagba-bounce back siya. Ayan o, angat siya dyan, tas gamit. Nagba-bounce o, ganyan. Ibig sabihin no. Whereas kapag sell stop naman, nandito yung presyo. So kung nandito, tapos nag-entry dito, tapos ganyan, diretso pababa, ang tawag doon sell stop. Okay? So ganun siya. Vice versa, ganun din kapag buy limit saka sell limit. Ay, sa buy limit saka buy stop. So ito, sample. Ayan, so ito incomplete pattern pa to. So, kung incomplete pattern pa to, tapos ito yung entry price mo. So, ito yung price nito. Ano to? Buy limit to. Kasi tingnan mo, pagpunta mo dyan, aangat. Ito yung presyo na ngayon, ito yung current price. Pagpunta mo dyan, aangat. Nag-bounce na naman siya. So, buy limit yan. Okay? So, kapag naman buy stop, nandito yung, itong candle na yan, nandito yan. Kasi yun yung entry, ito yung TP. Buy stop yan, pagpataas na ganun. Ganun. So, buy stop siya. Okay? So, sana nakaka-gets, no? So, anyway, pwede natin i-ano ko tong video na to para mabalikan nyo lang. Okay? So, naka-record naman siya. So, sige po, po ba? Na-gets? Nakaintindi po ba? May natutunan po ba? Yan. Okay na po ba? Pwede na tayo mag-next? Na-gets po ba? Sige nga, reply kayo sa chat box. Kasi para alam ko kung pwede na tayo mag-proceed sa next naman. So, yan, okay po, opo. Ayan, sige po. Ayan, thank you so much sa nag-respond. So, next naman, kung gusto niyo makita yung mga, kasi, turuan ko kayo ng konting technical at saka fundamental, no? So, ito naman yung fundamental. When we say fundamental, kasi actually, ang nasa Manara AI po natin ay more of po siya sa technical. Kasi AI po yun eh. Okay, so since AI siya, ang nababasa lang niya is yung mga patterns. Parang naghahanga. Ayan, sige. Okay po, Sir Gilbert. Sige po. So, yan. So, ito naman po yung, pupunta ka lang sa forexfactory.com. Tapos makikita mo na po dyan yung mga news. Okay? So po, ito po, kapag po may mga red, yan. So, do not trade ng mga associated sa, dito sa pairs na to. Okay? Sa mga currency na may AUD. Ganyan. So, ibig sabihin, di ba July 18 ngayon? So, kanina pa to 9:30. So dito tayo muna sa parating. So ano oras na ba? So ito yung next 8:15. Ayan. So kapag mga this is red no tama. So red, pag mga red ganyan, so mga high impact 'yan, okay? So wag ka naman mag-trade ng associated sa euro ganyan. So example, euro USD ganyan. So wag kasi ano yan eh, dalawa po kasi yung klase ng trader. There are traders po na sumasabay sa news. Ibig sabihin kasi they make profit kasi kapag may news, kasi sobrang volatile niya. Sobrang shoot up talaga. Shoot up siya kung magbabuy ka, shoot up siya kung magsisell ka. So either way, pwede kang sumabay. Pero there are people or there are traders na nasusunugan naman. Kasi nga, sobrang volatile siya. So, nasusunugan kasi nga, sobrang, alam mo yun, tawag dito, nag-sideways yung market. So, hindi pumabor sa kung ano yung tinitrade mo, diba? So, ganun siya. Kaya, ang better talaga dyan is, wag ka na lang sumabay. Okay? So, tapos, ayan siya. To euro, example, wag ka mag-trade ng euro USD. Ano pa? Um, Euro GBP, mga ganyan. Diba? So, Euro CHF. So, wag mong i-trade yon kasi associated siya sa Euro, ganyan. So, whereas, ganun din 830, meron din sa USD. So, ito, unemployment claims, diba? So, ano to, major forex news yan. So, sobrang volatile niyan, no? So, katulad niyan, ano yung pwede mo, wag i-trade, no? So, pwede wag ka mag-trade ng XAU USD. Diba? So, nang ganyang oras. Okay? So, kung meron kang naka-place na order. So, pwede mo nang i-delete. Kasi yung mga naka-place, pwede nyo i-delete yun, ha? Pwedeng i-delete yun. So, i-ganon mo lang. Okay? So, para hindi ka abutan ng news. Kung gumalaw man yung news ng ganong oras. Kung umabot man siya sa price na yon, di ba? So, ay, wait lang. Ba?
So, yun. So, ayan, i-click mo tong folder na to kung gusto mong malaman kung ano yung meron sa ano na to, sa news na to. So sabi dito, the number of individuals who filed for unemployment. So kasi kapag po unemployment claims, ganyan. So nagpo-fall po kasi yan sa employment data ng US. So when we say employment data, so tatlo yung ano niyan, tatlo yung pinagbabasihan niyan, unemployment, unemployment claims, unemployment rate, saka yung hourly wages nila. So yan yung pinag-uusapan po diyan. Okay, so kaya po yun, wag kang magsabay na diyan. Okay? So sabi dito, ang usual effect niya actual less than forecast is good for currency. So ayan, so na ano na ako. So hinihingal na ako ng salita. So yan siya. So ito yung actual. Sabi dito actual, ito siya. So, mamaya yan lalabas. Less than forecast. So, yan siya. So, actually, madaling sabi, kung ito ay red, ayan. So, ano yun? Negative. So, kapag negative, mamaya makikita mo yan kasi pag 8:30 na, magka-countdown yan dyan. So, lalabas dyan yung magiging rate niya. So, kapag red yan, ano yan, very bad sa US yun. Okay, so kapag naman po naka-green, very good sa US. So ano yung mga pwede mong i-trade? Almost all major pairs. So kapag bad yun, ibig sabihin bababa yung dollar. Okay, so kapag naman green siya, tataas yung dollar kapag ganun. Okay, so yun, okay. So shinare ko sa inyo yung mga inaaral ko for the past few days. So yan, ang dami pa niyan. So ito, tulad nito, press conference. So yan lang naman yung mga yun. Okay, so wag kang mag-trade ng mga associated sa pairs. So yun, tapos ano pa ba? Yan, July 18. Pag more mo, lalabas pa dyan yung iba pang mga. Yan. So ito, isa rin to sa major currency. Tawag dito sa major forex news, retail sales, yan, CPI, mga ganyan, mga um, tawag dito mga ayan, unemployment rates, housing data. So yun yung mga yun yung mga iwasan mo na magte-trade ka. Yung mga ano naman yellow, ibig sabihin yan, low impact lang siya. So tas kapag naman mga red ay mga orange, so ito naman mga medium naman. So yun siya, no? So iwasan mo lang talaga yun. Wala masyadong impact yan yung mga yellow and orange. So ano lang, yung red lang talaga, no? So, yun. Tapos, ano pa, yung GDP. Yan. So, yung GDP tawag dito, ng US. So, kapag ka naglalabas ng mga ganong news, wag mo nang ititrade yun. Okay? So, kasi, very, unpredictable. Okay? So, yun yung mga dapat mong i-mind. Okay? So, pati interest rate din as well. So, yun. Tapos, sige, ano ko pa? Ano pa ba? Pwede ko share sa inyo. So, punta naman tayo sa ano. So, we have 15 minutes pa naman. So, balik tayo sa Manara. Yan. So, pumunta ka dito sa chart. Okay? So, dito mo pwedeng piliin kung ano gusto mong i-trade. Okay? So, example, gusto mong mag-trade ng, sample natin yung gold. Yan. Yan. So, example yan. One. No? So, ngayon, di ba, napakagulo niya. No? Sobrang daming patterns. Ibig sabihin yan kasi, si AI natin, sobrang dami niyang patterns na nakita na. So, ngayon, para lumabas yan or tanggalin, i-hide mo ito. Click mo to, tapos click mo to. Okay? So, pag click mo yan. So, wala na siyang pattern. So, kung meron ka lang na gustong tingnan na, na trade, example, ito, bat. So, yan. Pwede mo siyang tapos show para lumabas yung stop loss niya, saka yung TP niya. Okay? So, kapag naman, yan. So, yan, pwede mong i-trade, okay? Pero I would suggest na kapag ganito, wag mo siyang i-trade. Bakit? Kasi yung technical indicator, naka-neutral. Okay? So, pwede mo siyang i-trade later. Tingnan mo kung magkakaroon dito ng buy strong or ng sell strong. Yun yung mas mataas yung win rate na mananalo ka sa trade na yun. Okay? So, tapos, pwede mo ring add yung
or lagyan ng indicator yung manara mo. Okay? So, pwede kang maglagay ng RSI. So, this is the relative strength index. Ang gagawin mo po here, para po lumabas siya, is punta ka lang po dito. Yan. So, indicator. Okay? So, pag-click mo ng indicator, yan. So, ayaw niya lumabas kasi siguro nandito na siya. Yan. So, basta click mo to, tapos lalabas ni RSI. So, yung RSI, so ito yung sumusukat po um, ng mga overbought or mga oversold na tawag dito na prices. Okay? So, ng galaw ng market. So, let's say for example here, ayan po. So, ang RSI kasi, pwede mong iset siya ng, basta kapag umabot siya ng 70, ano, pag umabot siya ng 70, ibig sabihin niya, pwede kang mag-sell. Kasi yan ay nag-overbought na siya. Okay? So, ngayon, kapag naman po nandito sa ilalim, siya sa pinakailalim, ganyan, pwede ka na rin pong mag-buy naman at the same time, no? So, ibig sabihin po ba niyan, tinuturo ko to sa inyo, guys, kasi not all po ng mga signal ni Manal is ititrade natin. Okay, so kaya kailangan po kahit paano meron din tayong alam sa technical analysis. Okay, so kasi kumbaga for the past months na nag-aral po tayo, kumbaga nagtitrade tayo ng Manara. Kasi before po, since ako po is zero knowledge talaga sa trading. So kung ano yung nakita ko sa Manara, sige pasok lang ng pasok. No? So kumbaga si Manara kasi, do not filter news naman. Okay, so kaya tinuro ko sa inyo yung Forex Factory. So check mo before mo ikaw mag-place ng trade. Tapos at the same time, you have to put your confluence. So magkaroon ka ng mga, ito po. So palabasin natin yung support and resistance nito. So ito, yung support and resistance ng Manara. Okay, so click mo lang tong parang embudo. Tapos para patanggalin natin ulit itong lahat ng to. So, tanggalin natin yun. Okay? So, yan siya. So, example lang na ito lang ititrade natin. But, okay? So, ngayon, example ito ah. Pero, una pa lang, for the purpose lang to ng nagtuturo ako sa inyo. Pero una pa lang, neutral siya. Oh. So, kung ako, hindi ko to i-trade. Okay, kasi neutral. So, maghanap na tayo ng iba. So, ito, crab. Neutral pa rin siya. So, ano siya, not good to trade. So, try natin maghanap ng iba kung gusto niyo para makita niyo kung paano ititrade to. No? So, ito. Try natin yung iba to. Ito, Euro USD. Sample ito. No? Ayan. So, ito, para, yan siya, yan na naman siya. So, i-click natin pala. Tapos, isa lang palabasin natin. Cipher lang, for example. No? So, yun nga, oh. Complete na yung pattern, di ba? So, ay, ito, neutral pa rin siya. No? So, hindi maganda yung ano talaga ngayong oras na to. No? So, yan. Sige, but anyway, okay lang. Tapos, palabasin natin yung support and resistance nito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Yes, ayan siya. So, ito siya, oh, yung support and resistance, yung mga lines na yun. So, tago natin yan lahat. And then, ano natin, isa lang ang palabasin natin, yung cipher lang. Ayan. So, ayan siya. Okay? So, here naman sa RSI, pwede kang pumili po. Okay? So, very strong lang. Okay? Very strong kapag po nasa 70 to 60 yung ano ito, itong tawag dito, itong ano niya, itong indicator niya. Kung nandyan siya sa within 60 to 70, ibig sabihin yan, pag nandyan na ito, nandito na to, ibig sabihin pwede ka nang mag-sell. Ganun siya. So isa pa lang yun sa indicator ah. Pa yung mga EMA pa, siguro sa next na natin na ano po yun na sessions, okay? So may mga ano po mga moving averages ganyan. So here muna tayo sa RSI saka ano, at least na ilagay mo to dito. Pag ganito, kaya bakit neutral nakalagay? Kasi nga nasa gitna siya oh. So pag naman 30 to 40, ito po oh, 30 to 40, nakikita niyo po ba? 30 to 40, ibig sabihin naman yan, pwede ka nang mag-buy. Kasi ito, 60 to 70, nito, pwede kang mag-sell naman. Okay, so, paano mo to masi-set up? So, again, dito lang, click mo to. Tapos, kung gusto mo, yan, kasi pwede ka nang mag-ano eh, pwede ka nang mag-buy or mag-sell kapag nandito na siya sana. Example, 60, lagay natin dito, 60. Tapos ito is 40. Para at least meron kayong idea, no? So, kung paano yung ano, eh, ba't ganun? Hindi siya lumabas.
Ayan. Kasi manipis. Ayan. So, sige. Tsaka pala natin. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. So, ayan. Nuggets niya. Ito siya. Oh. Yan. So, tingnan niyo to. Tingnan niyo to. Pagpunta niya ng 60, 'di ba? Nag-touch naman siya sa 60. So, pa-sell na siya. Pwede kang mag-sell. So, kung nakakita ka dito ng sell na pattern, pwede ka na talaga mag-sell nun. Okay? So, kung pa-sell itong pattern na to, so, nasaan na ba yung palabasin ko ulit yung ano niya, yung TP sa carousel. Patay yung mga. Ayan. Uy. Uy, ayaw niyang umangat. Wala, sila. Ayan, sige dito ko. Ayan. Ayan, sige. Diyan ka lang. Okay. So, ayan, sige, show. Ayan. Tago ulit natin. So, ayan na siya. Euro, USD. So, i-ganyan lang natin. Ayan, o. Tingnan nyo to, guys. So, di ba si Euro USD? Nagbigay siya ng pattern. Sabi niya, cipher. Tapos kanina pa to nag-complete. Ayun, o. Kasi nag-entry na siya ng ganitong price. So, ngayon, ito nga yung confluence mo. Tingnan mo, nasa ilalim siya. Ayan no, yung line nasa ilalim, yung RSI mo nasa ilalim. So kung ikaw po ay 'di ba nandito, ibig sabihin, 'di ba sabi ko po sa inyo kapag nandito na siya sa thir- ah, 40 30 to 40, pwede ka nang mag-buy. So, tingnan mo, kung nag-buy ka, TP ka na, 'di ba? So ayan siya, 'di ba? So, ganun kaganda yung ano Manara kasi ano siya, kumbaga pinakamahirap talaga gawin no, kapag nagbe-trade is to identify the TP and the SL, no? So kaya napaka-grateful natin na meron tayong Manara AI, 'di ba? So ang pin mo lang i-maximize mo to araw-araw mong i-try na mag-trade. Okay? So ganun siya. Tapos ayan po, maggamit ka lang ng Confluence, okay? So yan siya. Tapos tingnan mo dito, pagpunta niya to dito, pa-sell na siya, oh. Kasi ano na siya, overbought na siya. So, pwede ka nang mag-sell pababa dyan. Okay? So, yun yung pag nag-manual trade ka. Okay? Pero kung para lang magamit mo tong RSI for the parang confirmation if you are going really to buy, 'di ba? Kung isusundin mo talaga to, pwede mo tong gamitin. Okay? So, again, kapag nasa neutral siya, nandito siya banda. Tapos nakalagay dun sa indicator is ano siya, kumbaga neutral, yan. Huwag ka nang mag-trade nun. Even na nakabuo yung pattern. Kasi pwede ka naman manap ng ibang mga currency pairs. Diba? So, yun. So, yun siya. Sige po, may questions kayo? By the way, ito yung support sa resistance ng Manara. Okay, so ito po siya. So, paano nabubuo yan? Ayan po. So, ibig sabihin ng, ito po yung ano niya, ito yung, tama ba? Ayan. Entry price pala yun. Sorry, saglit. Ipakita natin. So, paano nabuo yan? Ayan po siya. So, ito yung support. Ibig sabihin, yung pinaka-lowest na price na inabot nung current, nung ano na yun, no currency na yun, yung price niya. Tapos, yung pinakamataas na, ataw dito na inabot niya, yun naman po yung resistance. Okay? So, here naman, pagdating dito, nagkaroon ng another support and resistance kasi, wait lang. Yan. Kasi, ay, yan pala. Ba't ako nahirapan dito? Pwede mo palang tingnan dito. Ayan, so 1 hour. Okay, so yan siya. Para makita mo yung buong galaw ng market, no? Within the 1 hour time frame. Ayan siya. So, pwede pa natin itong gawing 4 hours. Or pwedeng within the day. So, ayan siya. Masyado na itong mataas. So, 1 hour. Tapos, wala ba? Ayan. Ayan siya. So, here. Ayan, no? So, sige, example natin po here, no? So, ito po, pagpunta mo dito, ayan, no? Pagpunta niya dito, di ba? Pagpunta niya dito sa taas, bumaba siya dito. Di ba? So, tapos, umangat ulit. Di ba? So, wait lang.
Ayan. Usually kasi po, ginagamit yung ito, yung support, tapos yung resistance, tapos kapag umabot yan dyan, pwede kang mag-sell. Ayan, o, pagpunta nito dito, pwede ka ulit mag-buy. Kasi nandito ulit sa ano niya, sa ilalim. Okay, so sa support. Tapos yan, ito is malaking indicator. Ito, yung ano niya, itong bullish engulfing niya na ano po to, tawag dito, pwede ka na pong mag-buy talaga kasi pataas na siya. Diba? So, tas again, pagpunta niyan dito, ang mangyari po dyan, here naman, anong mangyari dito, no? So, ito yung support nito. So, possible po na bumaba ulit yan dito. Okay, so pagbaba niyan dyan, magkakaroon lang yan ng konting retest dito. Tapos pag akyat niyan, ibig sabihin kapag umakyat po, yan, pwede kang ano ulit, trade ng pabay naman. Okay, so tapos, example, ang nangyari dito, pagbaba niyan dito, hindi siya umangat. Ang mangyari po dyan, pag binutas niya tong support, pwede ka na mag-sell kasi possible yan bababa yun hanggang dito. Ayan. So, pwede kang mag-TP ng hanggang dito. So, ganun po ginagawa po ng mga manual traders, no? So, sa totalan, sobrang medyo complicated kung ikaw po is mag-aaral ka pa lang ng bago, yan po. So, kasi, ayan, so, maraming beses na ako nanood kasi ng mga ibang videos. So, kung na-maximize ko talaga ECA, that's why yun, medyo marunong na tayo sa manual ano, no, technical analysis. So, kaya maganda po kayo, i-maximize niyo po yung ECA po natin, ECA videos natin, no? So, kasi dun yun maiintindihan and at the same time po, we will be using other confluences po kapag po sa next session naman natin, no? So, yun lang po muna for now. So, meron po ba kayong mga questions? Ayan. Ayan. Show natin. So, yan. May questions po ba kayo? Ayan, wala nang tanong. So, natuto po ba tayo? Sige nga po. Ano nga po kayo? Sige po, chat nga kayo kung natuto kayo. Nag-gets niyo ba yung mga tinuro ko sa inyo? Diba? Sige po, chat kayo kung natuto po tayo. Kasi kung hindi, nakaulitin natin to sa simula. Diba? So, tayo ay hanggang 10 o'clock kapag ganun. Ayan, na-gets naman po. And sabi dito na, yes, coach. Yes, coach. Ayan. Sige, thank you so much. No? So, nakasave din po ba mga previous videos mo? Ayan. So, yes, meron. Ito po is recorded, no? So, I'll be editing this video po para po mapanood nyo ulit. Okay? So, may mababalikan kayo. So, yan. Thanks po. Ayan. So, sige po. So, okay na. Kung wala na po kayong questions, na-overwhelm pa kayo. So, or okay lang naman. No? So, I suggest, no, lagyan nyo na ng RSI po yung ano nyo, yung Manara AI mo. Para at least na dito nyo lang nakikita kung pa-follow mo ba yung nakita mong um, tawag dito, nakita mong pattern sa Manara, 'di ba? So, para po at least ano ka, mas mataas yung win rate natin, no? So, syempre gusto natin maging profitable po ang lahat sa atin, 'di ba? So, kaya ano po ay sinishare ko yung mga alam ko about po dito sa pagte-trade. No? So, sana maging mas profitable pa tayo, 'di ba? So, i-follow lang natin by the way, pakita ko pala yung risk management. How about po mga previous video? Ayan. So, actually, lahat po I think almost lahat ng kailangan nyo. Ang kulang pa lang talaga na video is how to encash eh. Pero um, ano na po ako doon, ongoing progress na yung video na yon. So, but all of the videos po, how to make a demo account, how to create a real account, how to follow the signals, how to set up your Manara bot. Everything po is I have videos po. I'll be sending again po yung link na yon or yung mga links na yon doon sa GC po natin. Okay? And then make sure po na ma-save nyo sa notes nyo so that kapag kailangan nyo, mababalikan nyo lang. Okay? Ayan. So info overload daw. Need talaga ulit-ulitin para maintindihan. Yes, opo. So ano nyo lang, panoorin nyo lang po ng tuloy-tuloy itong video and at the same time po, sa next na may
ano po, magpapa-training, attend lang po kayo lagi. Actually, ngayon, may training ulit ng 8 o'clock, pero hindi naman about na sa trading. So, about, ano na po siya, hindi ko alam yung topic, no? Pero, um, maganda, pasok po kayo, no? So, send ko po yung link mamaya din sa GC. So, pakita ko lang last na, no? Para po, stop share ako. Ayan, so, okay. So, ito, yung risk management natin, no? So, huwag kayong magkakamali. Ayan. So, kung ayaw nyo maubos yung fund nyo, di ba? So, dapat lagi nyo tong ano. Always trade po kayo ng 10 to 20% lang ng trading fund nyo. Okay? So, ibig sabihin yan po, sa low risk, kung meron kang fund na 100, ang pwede mo lang i-trade ay 0.01. Okay? So, tas ilan? Ilan daw, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, ano lang 20% of your trading account. Okay, so yan siya. Tapos pag 200 naman, ang low risk, pwede ka pang mag 0.1 sa 0.5. So kapag 500 ang ano mo, ang fund mo, so low risk pa siya hanggang 0.20. So actually hanggang 1 kapag 1,000 nga, ang 0.5 is low risk pa rin, 'di ba? So ibig sabihin niyan, ito example yung kanina nating example, no. 0.05 ng 0.05 tas $8 po example yung SL mo o yung loss mo. O kung naka 0.01 ka, 0.10, 'di ba? O sabihin natin sa 1 na lang para po ano, sa 0.10 na lot, 'di ba? So 0.10 na lot or 0.1 na lot is meron kang $8 doon, tama? So kung ikaw po ay nag-medium risk, yan. So ito siya. Ita times mo lang yung sa 5. Sa point, tama, sa 5. Yan. So meron kang 0.40 instead na $8 lang. Ay, $40 instead of $8 lang. So ganun siya. Times mo lang siya. Okay? So ganun lang. Tapos ito, ayan. Kaya sa totoo lang, the bigger the fund, syempre the better. Okay? So ganun siya. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, always nyo gagamitan pa rin ng risk management. Okay? So ano lang, liitan mo lang muna yung mga lot size mo. So habang tumatagal kasi, makikita nyo kung ano ba dapat yung ano mo, yung kasi minsan nag-trade ako, syempre nung bago pa lang ako, no, nag-trade ako, um, sumunod ako sa Manara, ganyan. Tapos 0.01 yung lot size ko. Tapos cents lang yung kinita ko. So, kasi, di ba, ano, 0.01 nga lang kasi yung lot size, di ba? So, pwede kang yun nga, mag 0.1, ganyan. So, basta, it will all depend sa kung how much yung fund mo, 'di ba? So kasi naka-ano ko tawag dito, magkano ba yung fund ko? So, nasa 1,000 siya. So low risk pa naman siya, 'di ba? So yun, pag mag-start ka, ako nag-start ako $100. So ito pwede nyo tong start or 200. So kung kaya nyo $300, much better, no? So yun, tapos yun yung ipang trade mo. So tapos wag kang masyadong maraming layers, okay? So wag kang masyadong maraming layers kapag nag-trade. Ibig sabihin, lahat tinry mo. Okay? So, wag ganon. Okay? So, lalo na pag real yan. So, kapag demo, walang problema kahit ilang layer. Ibig sabihin, ilang trading pwede kang mag-trade anytime, anywhere, di ba? So, any currency, di ba? So, pwede kang mag-trade. So, demo account naman kasi yun. Pero kapag sa real, be very careful. Okay? So, ganun siya. Kaya i-follow mo tong risk management na to. High risk na kapag ka nagpo-point 10 ka o kapag ka $100. Diba? So, high risk na yun. So, kapag naman 200, nagpo-point 5 ka, high risk na rin siya. Diba? So, pero, it will depend kapag 750, medium risk pa lang. O kapag nga 1,000, low risk ka pa niyan. Diba? So, kasi nga, depende yan sa fund. Okay? So, yun lang. Diba? So, stop sharing na. So, yan. Thank you so much sa mga nakinig, sa time nyo, di ba? So, ayan. So, sana, marami kayong natutunan. And, ayun. Saan ba ako? Ayan. So, yan. So, sana marami po kayong natutunan, di ba? So, God bless po everyone. Ayan. Thank you. Thank you rin po. God bless everyone. Happy trading. Mag-trade pa kayo hanggang Friday. Actually, hanggang Saturday ng madaling araw, di ba? So, kasi nagko-close naman ang market ng anong oras nga ba yun kapag madaling araw yung parang mga 4, tama ba ako? 5 a.m. 5 a.m. Natatapos yung New York session ng 5 a.m. ng Saturday. Okay? So yun. Pero syempre kapag pa-close na yung market, very volatile na yan.
ano na, not suggest, hindi yun sinasuggest na i-trade. Okay, so, pati kapag open ng market, hindi rin siya sinasuggest. Market opens at 7 a.m. ng Pilipinas time. Okay, so yun. Sige, God bless po. Bye. Sana attend kayo sa next na training sa Superhuman naman. God bless. Happy trading everyone. Bye.